Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Video. Ngayon po, itong video natin ay tungkol ito kay PBBM o President Bongbong Marcos. Ito po, napakalinaw nung kanyang sinabi. 2 minuto lang po itong video na ito. Papanoorin po natin at magbibigay po tayo ng ating komento. Kayo magbigay rin po kayo ng komento dyan sa ating comment box. Dito po ay makikita natin itong sa mga darating na araw kung talagang may silbi. May silbi ba itong ASEAN o tinatawag na Association of Southeast Asian Nation, dahil tayo po ay dumudulog dito sa samahan na to kasi miyembro po ang Pilipinas dito, no? O magpapadaig ang ASEAN dito sa mambubuling China na to. Dapat kasi gumugulong na itong Code of Conduct 2018 pa to, no yung dito sa tungkol dito sa West Philippine Sea. Pero pagka ito ay ipinipilit ng ating gobyerno na matapos ito kahit wala pa itong China na to, no? Bakit ba kailangan kasi pinatatagal ng China no? So bakit kailangan pang kahit wala naman pwede naman gumulong na yung Code of Conduct dito sa West Philippine Sea. So, pakinggan natin kasi may sinasabi dito si ating Pangulo na maigi na yung masalita ka. Kung mas magsalita ka at malalayo tayo dun sa conflict na tinatawag nilang na gera, kung dahil doon sa pagsasalita mo, ay mas maganda nga naman yon. So, tingnan natin. Ito, panoorin po natin. First of all, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. So if the talking is keeping conflict away, then ASEAN will have achieved at least one of its most important purposes. But I think what is important is that we are able to once again make our position very clear on different issues. Of course, South China Sea was a big part of that, and we once again, as I have always strived to do, made our position clear, the Philippines' position clear, on how we see our sovereignty, our territory, our sovereign rights, and how we must be allowed to exercise them. So, again, it is important for the Philippines, for example, to be able to explain to member states and the other leaders who have come to join us the situation as we face it, because understandably they do not live with this situation day to day, and it's important to make them aware that it is getting better, it's getting worse, it's about the same, we're finding ways, and to show that it is important, it is always very useful, because at some point there are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. So, yun po, kitang-kita po natin itong pagka-serious, talagang, di ko alam kung parang nadidismaya siya sa bagal ng aksyon ng ASEAN at parang binabaliwala ng Asian nation itong pangyayaring ito, na malamang sa malamang, bandang huli, magiging impact din sa kanilang ekonomiya kung sakaling ito ay ma-overrule o makontrol talaga ito ng China at magwagi dito ang China, Ewan ko, pero kaya nga tinatanong kung useless ba. So, kung magiging useless, talagang hahantong talaga tayo sa tinatawag nating digmaan o conflict ng ating military. Kagaya nung sinabi ni Marcos, napakarami hong tulong na iniaalok sa Pilipinas. Pero sinasabi niya rito, hindi tayo kasi magaling mag-isip ito, hindi siya basta-basta nagdidesisyon si Marcos.
no? Pwede niyang tanggapin. Pwede nating gawin ito, pwede nating gawin yan, pwede tayo magpadala ng barko. Maraming tulong, ano? Lalo ang Estados Unidos, di ba? Ironclad, ang sabi ng kanilang presidente. Presidente po ng Estados Unidos ang sabi, ironclad ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, no? Pero yung mga tulong na yon ay tinatanggihan po natin dahil po ang gusto po kasi natin dito kapayapaan. Ayaw natin ng gera. Pero yung kapayapaan na gusto natin, hindi po yan ibinibigay ng Chinese government. At sa mga sinasabi nila, kabaligtaran po. Kung magpapauto po tayo, kabaligtaran po talaga yung nangyayari. Kung titingnan nyo, no, sila itong nagpo-provoke sa territory natin, tayo pa daw, no? Binabaligtad nila, no? Kitang-kita naman kasi sa ngayon, meron tayong tinatawag na media platform, ano? Yung social media. Baka sa kanila, hindi yun pinapalabas sa sarili nilang bansa. Kasi limitado yung social media sa China. Pero sa buong mundo po, sinong lolokohin nyo? Mga Chinese. Ha? Yung mga Chinese dyan na nasa labas, yung mga netizen na Chinese, yung mga tinatawag, alam nyo yan, di ba? Na yung inyong bansa, yung inyong gobyerno, ang siyang nagpo-provoke dito at talagang bully, no? Wala namang ginagawa ang aming bansa, ang Pilipinas dito. Kunyari, yung Bureau of Fire, yung Bureau of Fisheries na yan, pinag-aaralan nila yung yung doon sa nasasakupan namin, sa aquatic yan. Pero binubomba nyo ng, yung ng water cannon. Yung aming mga mangingisda, hinuhuli nyo sinasagasaan nyo ng hanggang kita mo ilang mangingisda mangingisda natin diyan na nagrereklamo na binunggo sila ng inyong vessels. No, tapos tatakasan nyo. Kung gumalaw ang gobyerno ng itong China ay parang talagang mga bihasang sindikato. Sindikato ho ang kanilang unprofessional, di ba? Yung maliliit na bansa lang kinakaya nyo, sinasamantala nyo. So, dito maliwanag yung sinasabi ni Marcos na pag hindi kumilos ang ASEAN dito, dapat nga siguro tumiwalag na tayo dyan kung hindi sila kikilos. Wala kayong mga silbi kung hindi kayo kikilos. Kayong mga pinuno ng ASEAN. Ito, ang aming Presidente Marcos ay ginigising at kinakato kayo na aksyonan ito at huwag ipasawalang bahala yung nangyayari dyan. Di ba? Ang suporta ng Amerika, nandyan. Pero kung hindi kikilos, ay nakakahiya. Nakakahiya po yung sasapitin, nakakahiya. Kailangan buwagin na siguro yung Association of Southeast Asian Nation. Meron pa kayong mga training para sa security ng ating mga bansa. Pero ito, pumapasok na itong higanteng bansa, pero walang ginagawa. So, kung magkaroon ng desisyon ng Pilipinas dito sa isang military conflict, huwag kayong aasa na kayo ay makikinabang po doon sa mga bansa na karating. So ito, binubuo natin tong Southeast Asian nation na to as a solid. Dapat nagtutulungan yan. Dapat may isang desisyon at dapat malaman ng China na ang Southeast Asian nation ay hindi basta-basta. So, salamat po sa mga nanonood. Kung kayo po ay may komento, ako kasi itong sinasabi ko ay ganang akin po. Tayo po ay malayong bansa. Lahat po tayo ay may karapatan na magsalita. Dahil ito po ay demokrasya at republic po tayo. So, kung kayo ay may komento, pwede ho kayong mag-comment. Pero meron po tayong community guidelines na sinusunod. Huwag po tayong magkakaroon ng mga hate speech o yung magmumura dyan sa ating comment. Paalala lang po. So, hanggang sa muli po, magkita-kita po tayong muli.